Kinasuhan ng beauty queen na si Michelle D, ang dating driver ng kaibigan niyang si Rian Ramos na si alias Totoy. Pinakita rin ng kampo ng aktres ang angpaw na naglalaman ng mga sensitibong larawan na ninakaw umano ng dating driver. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Ito ang tinaguriang mahiwagang angpaw na ninakaw umano ng personal driver ni Rian Ramos na si alias Totoy mula sa kwarto ng kaibigan ng aktres na beauty queen na si Michelle D. Nakapaloob umano sa angpaw na ito ang 10 sensitibong larawan ng kanyang dating amo na ibalik naman daw ang angpaw kalaunan pero may isang larawan na nawawala. Ayon pa sa legal counsel ni Ramos at D. Actually, yung ibinalik na ampaw ni Mr. ay hindi na yun yung original na ampaw nung nakalagay doon sa kwarto ni Michelle. So, sa iba na nailagay ni Mr. na ampaw yun. Tapos, 9 na lang yung laman, so nawawala pa nga yung isa. So, ito yung kaya na napagpasyahan na ni Michelle na mag-file ng case because hindi nga maisoli sa kanya yung isa pa. Dahil dito, muling nagsampa ng bagong kasong qualified theft si D laban kay alias Totoy. Matatandaan kasing na-dismiss ang unang reklamo ng beauty queen bagamat nire-respeto naman daw ito ng kanilang kampo. Nakatakdang maglabas ng sabpina ang Makati City Prosecutor's Office kay alias Totoy para makapagsumite siya ng counter affidavit. Mariin namang itinanggi ng Philippine National Police ang aligasyon na ito ng kampo ng driver na binugbog siya ng 2 pulis Makati habang nakadetine ng 3 araw. Kasi i-judge sa din nila actually after nung tumalon siya, yung nakapaalang siya dyan tapos sinapakan siya ng obat boots. Sa kopya ng logbook na nakuha ng News 5 mula sa mismong custodial facility ng Makati City Police Station noong January 22 o ang araw na pinalaya si alias Totoy pasado alas 5 ng hapon, nakasaad sa blotter report na nasa maayos ang kondisyon. Patunay daw dyan ang lagda ng kapatid ni Totoy na mismong sumundo sa kanya sa estasyon. Kahapon, dinala ng NBI sa estasyon ang dating driver ni Ramos para sa walkthrough at positive identification. At heto raw ang napansin ng mismong hepe ng Makati Police. Saka wala naman siyang maituro na kasamahan namin na may gumawa sa kanya. Inayaan namin sila na mag-walkthrough for transparency and then yung proseso namin dito sa Makati. Nagbigay pa nga kami ng records and then including CCTV footages. Ayon kay Totoy, dinala siya sa isang silid sa ikatlong palapag ng estasyon kung saan daw siya nakaranas ng pananakit mula sa 2 pulis Makati. Binalikan din ni alias Totoy maging ang detention facility kung saan siya nakulong. Yung nga sa pagsalubong niya sa kanya, di ba? Masaya pa nga siya na sinalubong, nakita niyo kahapon na sinalubong siya ng yung sa Intel natin, yung hepe. Wala naman talagang ginawang Makati City Police sa kanya. Okay. Sa ngayon, hawak na ng NBI ang kopya ng mga CCTV mula sa Makati City Police. Pero isa pang napag-alaman namin mula sa isang reliable source ng News 5 na dati na rin umanong nasangkot si alias Totoy sa reklamong qualified theft sa Northern Samar noon namang 2007. Dahil daw yan sa pagtangay niya at kasabwat nito ng perang nagkakahalaga ng 400,000 pesos mula sa kanilang dating employer ng hardware store. Sinusubukan pa naming kunin ang pahayag dyan ni alias Totoy. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.